Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Marlon Banchiran. Sabi lang niya is ulol. Tapos tumatawa. Isinare ni Marlon Banchiran ang post na isang PBBM vlogger. Anong sabi ng PBBM vlogger? Ganito, dahil kay PBBM nabawasan ang mga adiktos sa Pilipinas. Proud to be PBBM vlogger, Romeo TV. So, sabi ko, ano ba ito? Tinignan ko, people who reacted. Grabing nag-react ko. 11,000 people who reacted. 10,000 ang tumatawa, 648 lang ang nag-like o naniniwala, 137 ang galit. Bakit? Kasi nga, kabaliktaran itong sinasabi niya. Mga comments. Ryan Kusari, huna-huna rani mo. Oy, wala oray kilate. Sa isip mo lang, sabi. Ricky Otakan, kalabi ba ni mo laparuhon? Ang sarap mong sampalin. Jason Escalante, kalabi ni mo walupon, doy. Walop. Suntukin. Paldo, sabi ni Ganzo. John Borromeo, dumami nga sila ngayon 3 times na. Okay. Malala ko ng aking anak. Experience ng aking anak sa Metro Manila. Sabi niya, grabe di, sabi niya. Gabi, that is somewhere in Quezon City. Gabi, sabi niya, doon sa may poste, sa maliwanag pa lang ang lugar, malapit pa sa istasyon sa pulis, nakakita ko ng mga adiktos gumagamit. Doon pa sa maliwanag na lugar. Sabi niya, iba na ngayon. Kasi nga, merong nagsabi noon na PNP chief na intindihin daw natin ang mga gumagamit dahil para lang daw hindi sila antukin. Para makapag-overtime. Huwag nyo naman silang husgaan ang mga gumagamit. Oh. So, dahil sa iba ng approach ngayon, kabaliktaran panahon ni Tatay Digong natin dahil iba ang style ng Digong natin eh. Nagsasalita, mamaya may nangyayari. Alam nyo na, huwag na nating detalyehin. Panahon ni Tatay Digong, may lugar na pinupuntahan ako in Agusan del Sur. Sir, sabi, wala na, tahimik na dito. Lumayas na yung mga nagbebenta ng pulburon. Takot sila kay Digong. Ay, salamat naman. Kasi, before umupo si Tatay Digong, grabe na talaga ang problema, talamak na droga. Bago ako nag-retire ng 2015, na-assign ako sa Mindoro Island. Nakausap ko yung regional director ng PIDEA, Region 4B. Binigyan nila ako ng briefing tungkol sa drug situation sa bansa. Na tumindig ang aking balahibo. Sabi ko, mas matindi pala ang problema ng pulburon sa ating bansa kumpara problema sa insurgency. Yan ang realization ko noong 2014 nung makausap ko, i-brief ako ng PIDEA Regional Director sa Calapan City. Kaya natuwa ko noong 2016 at nagkandidato si Mayor Rodrigo Roa Duterte na ang campaign promise niya is pahintuin niya yung problema ng pulburon in 6 months. At nanalo siya. Dahil naniwala ang tao sa kanya, kailang
later on, umamin ni Tatay Digong na grabe na pala, talamak na ang problema sa pulburon sa bansa. Kasi kahit mga police generals na involved na, may mga pinangalanan niyang mga nasa narcolist. Meron pang, alam niyo na, yung kwento ni Senator Remy, kapatid niya, na napasama sa narcolist ni Tatay Digong. At nagmakaawa si Manang Aimee na kung pwede pagbigyan ng kanyang kapatid, tanggalin ang kanyang pangalan sa narcolist, at pinagbigyan naman ni Tatay Digong. Akala ni Manang Aimee na magbabago ang kapatid. Yung pala, naging mas malala. Kaya ako, initial reaction ko nung magsalita si Senator Aimee sa rally ng iglesia, galit ako kay Senator Aimee. Alam mo naman pala, ganyan ang kapatid mo. Bakit mo pa inireto siya kay Mayor Inday Sara? But then, nung umamin ng pagkakamali si Senator Aimee at humingi ng patawad sa sambayan ng Pilipino, yun, naintindihan ko na. Talagang sising-sisi si Senator Aimee sa ginawa niya. And of course, kahit si VP Sara, humingi na may kasalanan ako dahil inendorso ko siya, nabutuhan nyo, yung pala mambubutol. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, ayaw magpa-testing sa buhok. Para once and for all sana, matuldo ka na yung issue paggamit ng pulburon. Kaya lang, I don't know, bakit ayaw? Hindi naman natin siya pwede mapili. Okay. Pag nasa Metro Manila ko, kinakausap ko ang mga Grab drivers, taxi drivers ng Grab. Pare-parehas ang kwento. Bumalik na. Bumalik. So, sayang yung naumpisa ni Tatay Digong natin. Tapos, yung magandang ng ginawa ng ating Tatay Digong, yung war on pulburo niya, yun ang rason ngayon kung bakit nakakulong siya ngayon sa ICC di Netherlands. But anyway, pagpatuloy natin ang pagdarasal sa ating Tatay Digong, there will always be a day of reckoning, sabi niya. 2028, pagdasal po natin, makakabalik si Tatay Digong para masaksihan niya ang pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ni ang gihatag namo nga yero, kubikarga lang og motor. Abot na gyud ang yero. Abaka lang gyud ang gipang bugkos. Karon dalo na pod ni Kuya sa yang payag tabok. So baklay pagyod, layo pa. So dito pagid sa tabok ang payag ni Kuya. So tabok pagid sa sapa. Karon awat na gyud si Kuya sa payag. So mo na ni ang payag ni Kuya nga kuanan karon, atupan karon. Giapid-apid na ang mga trapal. Makita gyud nato og silpin og trapal lang. Naanay mga tubig nga na kuan sa trapal na butang tungod sa ulan. Maupod ni ang itsura sa ilang sulod sa ilang gipuy-an. So trapal lang gid in town. So mag-atop na gyud. Sinabot. O karon humanag gyud sa pag-atop og maayo na gyud nga tan-awon kay di na pa sa pareha sa ganina nga mga trapal lang og silupin. Makita gyud nato nga
dili na gid sila maulanan. Salamat kay sa Ginoo nga sa naghatag og sin niya, di na gid ulanan. Oo. So, pila gyud nanay ka tuig na nga nagantos mo aning gaulanan lang trapalang inyong atok? Murag mga dugi-dugi na ni. Mga tulo, duha ba? Katuig? Katuig. Duha ka tuig. So, salamat kay nanay. Oo.